ng katakan-takan na amoy. Hinalugan niya ang buong lugar. Nakakita siya ng pagkaing nagpatulo ng kanyang lawak. Isang buto na mayroon pang nakadikit na mga piraso ng inyaw na karne. Tuwang-tuwang kinagat ng aso ang buto at tumakbong umuwi sa bahay. Narating ng asong kawayak kulay patuwid sa mga kabahayang sanayan. Pagdating sa gitnang bahagi ng tulay ay napatingin ang aso sa ibaba sa malinaw na tubig ng sapa. Sa ilalim, nakita niya ng isang aso na may kagat-kagat na buto. Mukhang mas makatas at di hamak na mas malaki ang kagat-kagat na buto ng aso sa sapa na naghili ang aso. Nais niyang angkinin ang malaking buto. Tinahulan niya ang aso sa ibaba. Aw! Aw! At tuluyang nahulog ang buto sa sapa at bumulusok sa ilalim. Umalon ang tubig. Plok! Plok! At naglaho ang malaking buto na kagat-kagat ng aso. Namangha ang aso. Ngayon niya napagtanto na ang aso sa sapa ay ang kanyang sariling anak. Nanlumo ang aso kapag kawala ng kanyang. Umuwi siyang nakababa ang kanyang. Yan po nagtatapos ang aking kwento.